the bounty on rock, conscious of my babe. Swing for the fence and break windshields of cars. Who can I call and say? Siguro ito na yung permanent fix para hindi ko na laging hawak yung camera kapag ka nag-vlog ako habang nagda-drive. Nagkaroon ng promo sa Lazada tapos nabili ko yung Magic Arm ng around 250 pesos lang. Hindi ako masyado sure kung stable to, but mukha namang legit kasi bakal siya eh. Makakatulong kasi sa akin ito sa paggawa ng content kasi nga pwede ko siya i-clip sa kung saan-saan lang. So tetestingin ko mag-drive, tingnan natin kung masyado siyang mauga or luluwag whatsoever. Bahala na. Let's go! Mukhang legit ah. Mukhang legit pero magkakaalaman to sa lubak. Ang astig lang sa pakiramdam kasi pakiramdam ko merong actual na naghahawak ng camera for me. Huwag nyo gagayahin and hindi talaga okay mag-vlog ng habang nagda-drive. Or may iba kang Hindi ka nakafocus sa pagda-drive. Nakangalay na rin kasi ako na lagi kong hawak kung papansinin nyo yung mga vlog ko habang nagda-drive. Nakakangalay of course, but pinakauna sa lahat, delikado yung ganun. Kung gagawa kayo ng content while driving, the best na gamitin nyo yung ganito. Natatakot lang ako kasi nakaklip lang siya sa dashboard tapos feeling ko dudulas to anytime but hindi naman kasi meron naman siyang goma. Today is February 6 and Thursday. Kahapon naglabas ako ng reel and story tapos parang short montage lang siya habang nagda-drive ako tapos pinatay ko na yung camera. And that is for Wednesday. Biglang pumasok sa isip ko na paano kaya kung mag-start ako ng challenge ng hindi ko alam kung tama yung term na gagamitin ko but everyday montage. Hindi ko alam kung nag-guess niyo ako ba't ito papakita ko mabilisan. Yeah, color coded, fully loaded, mind exploding. In the whip, couldn't notice my controllers in the grip. Marathon, I'm running races, higher power. Yan, yung ganyan. Napansin nyo, di ba may Wednesday na text sa gitna? Paano kaya kung gawin ko siya na challenge, tapos everyday, like for at least a week? Like 7 days na straight talaga para magkaalaman lang kung gaano ka talaga ka-consistent gumawa ng content. Kung papansinin nyo yung composition ng video o yung format, puro random clips lang siya na pinagsama-sama tapos kinolor grade and then pinatungan lang ng music. Ayun lang, ganun lang kasimple. Parang random video clips lang siya for a day. Kung iisipin mo, yes, somewhat madali, pero ano yung ilalagay mong content? Like, hindi naman pwede basta-basta random clip lang yan na naglalakad ka or lalagyan mo rin ng cinematic na view. Pasensya na kung umaharang yung kamay ko kasi ina-adjust ko rin yung ND filter para sa liwanag. Yung challenge na yun para sa sarili ko lang, but if you're willing to join, then why not? Hindi ko alam kung sisimulan ko na kasi ang pangit naman pag for Thursday or Wednesday. Tama, gumawa ka ng for Thursday tapos hindi ko siya nasundan ng Friday, parang sagwa naman. Kahit sabihin mong 1 to 2 seconds clip lang yun, ang hirap pa rin isipin kung ano talaga ipapasok mo. Tapos yung reel should be at least 10 to 15 seconds, which na yun. Pag nagsuot naman kasi ako ng shades, baka hindi ko na makita kung gaano kaliwanag yung ND filter or kung gaano kadilim. Kayo guys, what do you think dun sa challenge na yun? Like, okay ba siya? Parang magandang idea ba? Ilang legit na lubak na yung nadadaanan ko pero hindi pa rin talaga siya bumibigay. Kung gusto mo makita yung hanggang likod, yung mga sakay mo sa sasakyan, yung mga tipong mga carpool content, given na meron din akong wide lens, okay siya eh. Iaharap ko yung camera dito sa front ng sasakyan tapos ita-timelapse ko siya hanggang makarating sa bahay. Let's go. Yeah. These days too blurred, I'm stressing my teammates deserve their blessing. My teenage years earned my set and I never got stopped, but the glass stay ready, yeah, shooting for the stars. I'm a work of art, you can feel my scars, brush strokes of off. Ain't picture perfect, but the picture worth it all. I'm at the top, hey, call me the dog, give me the bounty on rock, conscious of my babe. Swing for the fence and break windshields of cars, who can I call and say? I need $1 million for all of my dogs, cause I'm gonna find a way. Or someone's account is gonna get popped, I promise. Brains tell me that's a hit, now you're telling me to change. Homie, that's some shit, I've been going insane. About to make a grip, I've been doing my thing. Right, I've been doing my thing. Yeah, I've been doing my thing. Player may know what I'm talking about. Ayos. Kaya na astig ako ngayon dito sa Crocs na to. Kahit, I mean, hindi naman siya Crocs. Fake lang siya, but ang ganda lang ng design. Tapos, komportable sa paa. Sobrang excited ako nung hinihintay ko to sa Lazada. Tapos, nung dumating kahapon, feeling ko gusto ko siya suot habang natutulog. Nabili ko siya sa Lazada siguro around 130
pesos lang. Hindi ko alam kung anong klaseng feature ng Lazada yun na kapag may tinitingnan kang item before, like parang nagka-canvas ka, lumalabas siya dun sa mga deals tapos mas mura siya. Wala lang, ang astig lang tapos free shipping pa. Ito opinion ko lang naman to, but kung kagaya ko kayo na hindi naman ganun karami yung pera, ang dami dyan na nagsusuot ng branded, mukha namang gago. Kasi kagaya niyan, yung Magic Arm, tapos ito. Yan, cheap lang sila but sobrang na-appreciate ko ay nag-enjoy ako gamitin. And nung the moment na nakita ko sa Lazada tong mga item na to, matik gusto ko na, sabi ko, gusto ko magkaroon yan. Wala nang pakialam yung mga tao doon tapos makita nila yung suot ko na alam nilang cheap. Kaya ko naman dalhin eh. Wala namang masama bumili ng branded kasi kung gusto mo naman talaga mag-stick sa original, then why not? Diba? Kanya-kanyang trip lang yan. Be practical most of the time dapat. Pero kung ikaw yung tipong isang kahig, isang tuka, tapos kailangan mo magkaroon ng steady na source of income and then mag-i-spend ka sa mga original na bagay na maapektuhan yung ibang aspeto ng buhay mo, hindi siya worth it. Again, opinion ko lang naman yun. Kung mabubuisit kayo, bahala na kayo doon. Yeah, yeah. I've been shooting at the range. Tell me that's a hit. Now you're telling me to change. Homie, that's some shit. I've been going insane. Sino sa inyo komportable magsuot ng beanie or bonnet kahit di naman talaga bagay sa kanila? Okay, so uwi na. Let's go. Just to add something about dun sa sinasabi ko kahapon about being cheap. Hindi ibig sabihin nun na magkaroon kayo ng mentality na to settle for less. It's more about sa pagiging practical and that's it. Sino ba naman yung hindi gusto na magkaroon ng mga luxurious na bagay lalo't kung merong anumang means to buy it? Hindi naman talaga realistic yung maging practical ka all the time. Yun lang talaga yung pinaka-message ko doon and hindi ko mean mga insulto or what. Yun lang siguro yung pinaka-talking point ko doon and that's it. See you again next time. Peace.